I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Matapos ang ilang araw ng halos walang tigil na ulan, nakalabas na ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring. Alamin natin ang latest sa ating lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Jessica. Wala na nga ang Bagyong Maring sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan na itong nananalasa dito sa bansang sa Taiwan na kung saan dalawa na ang naiulat na namatay. Dahil sa paglayo ng bagyo, asahan na ang unti-unti ng paghina ng hanging habagat, kaya unti-unti na rin bubuti ang panahon sa mga susunod na araw. Mga kapuso, hindi po biro ang dami ng ulan na bumagsak sa Luzon, dulot ng hanging habagat na pinalakas nga ng Bagyong Maring. Sa datos ng Pag-asa mula sa iba't ibang istasyon nito, sa 3.5 araw, yan po ay simula nung Linggo hanggang kanina ng hapon, yung pananalasa ng bagyo ay doble sa average rainfall amount ang bumuhos na ulan. Halimbawa dito sa Sangley Point sa Cavite na kung saan maraming lugar ang binaha, yung pong 3 araw na ulan, 1,067.4 millimeters. At kung ikukumpara ito dito sa pangkaraniwang dami ng ulang tinatanggap sa isang buwan, yan isang buwan ng Agosto na 475, halos doble o 2.5 buwang ulan ang katumbas nitong 1,067.4. At yung ibang nagsasabi na mas matindi raw yung kanilang naranasan ngayong taong ito kaysa yung habagat ng 2012, tama po sila dahil 787.8 millimeters po yung tinanggap nung nakarang taon dyan sa Sangley Point dyan sa Cavite. At dito naman sa Port Area Station, dito naman sa Maynila, naitala naman yung dami ng ulan, 700.7, 3 araw din po yan. At kung ikukumpara uli dun sa monthly rainfall, 432. So halos 2 buwang ulan ang ibinigay sa loob lamang ng 3 araw at kalahati. At kung ikukumpara yan noong habagat ng isang taon, mas marami po yung ulan noong isang taon na bumagsak dito sa port area sa Maynila. At dito naman sa Science Garden sa Quezon City, Pag-asa Station din po yan, 545.5 millimeters ang ulang naitala sa loob ng 3 araw. Mas mataas din yan doon sa 504.2 millimeters na isang buwang ulan. Pero yung pong panahon ng habagat last year, 1,007.4, halos kalahati lamang. Pero Jessica, ito ay parang blessing in disguise dahil kung itong ulang ito ang bumabagsak sa Quezon City, ayan lahat yan ay tumutuloy dito sa Maynila. Kaya yung hindi kalakihang ulan na yan, bumunta rin yan sa Maynila dahil kung yan ay naulit itong 1,007.4, mas matinding baha ang mararanasan dyan sa Maynila. Samantala muling pinag-iingat ng Pag-asa ang mga taga Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Probinsya ng Benguet, Batanes hanggang dyan sa Babuyan Group of Islands sa posibleng banta ng landslide at flash flood. Sa datos naman ng Weather Central, magiging maulap at maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na yung northern at central section, epekto pa rin po yan ng habagat. At sa Metro Manila, makulimlim pa rin ang kalangitan bukas pero asahan na yung mahihinang pagulan. Yung mahina na yan, kung ikukumparan itong mga nakaraang araw, hindi na po ganun kalakas at hindi na rin ganun kadalas. Mahina hanggang tamtamang ulan naman ang posibleng maranasan dito sa Visayas bukas pero yung silangang bahagi magiging mas maulan dahil pa rin sa epekto po ng mga hangin. Halos ganito rin ang panahon sa Mindanao pero posible pa rin may mabuong thunderstorm pagdating ng hapon. Samantala, Jessica, nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa sa seaboards ng Luzon. Ibig sabihin, malakas pa yung habagat. Kaya mapanganib pa rin po para sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot dito. Jessica? Mang Tani, itong ulan na bumagsak sa Sangley, no? Natalo niya na yung rain volume ng Ondoy. Although magkaibang lugar ito, no? Sangley, yung Ondoy, dito sa may bandang Eastern Metro Manila. Natalo niya na in terms of volume. Bukang natalo niya, Jessica. Kaya nga lamang, ang pagkakaiba kasi ng ulan ng Ondoy, yung Ondoy kasi, mas maigsing oras yung natanggap. Halimbawa, dito sa Metro Manila, 6 na oras, napakatindi ng ulan na bumagsak. Samantalang kapag habagat kasi, araw ang binibilang para makaipon ka ng marami-raming ulan. So yun nangyari kasi sa Ondoy, Jessica, flash flood talaga yun, biglaan. Sa loob lamang ng ilang oras, halos 1 buwang ulan ang ibinigay sa'yo. Pero pagkatapos nun,
nawala na. Samantalang itong habagat last year at saka itong taong ito, ilang araw yung inaabot. Pero yun nga, matitinding ulan din yung nararanasan. Bukas ba, Mang Tani, wala na si Maring, no? Kanina umalis na siya, pero yung habagat nandito pa. Bukas kaya, Mang Tani, magiging maulan pa rin o manaka-naka na lang? Dito sa Metro Manila, hanggang dyan sa Southern Luzon, yung Mimaropa Region, Calabarzon, makulimlim pa rin yung panahon, pero yung dami ng ulan, asahan natin na mas kakaunti na. Meron pa rin bugso yan, pero yun nga lang, hindi na mas madalas. Hindi katulad nitong kanina, noong Martes at saka nung Lunes, na halos walang pahinga, tuloy-tuloy yung pagulan. Pero dito sa Northern Luzon, lalo na yung kanina, yung Bataan, Zambales, hanggang dito sa Pangasinan at Ilocos Region, patuloy pa rin po yung matitinding pagulan dyan dahil hindi naman basta-basta mawawala yung hanging habagat dyan. Pero pagdating ng Sabado, Linggo, hanggang sa Lunes, Jessica, asahan ng unti-unti na mawawala yung epekto ng habagat dito sa ating bansa. Okay, pero siguro, Mang Tani, abisuhan din natin ang ating mga kababayan, no, na sa ngayon medyo saturated na yung lupa. Tama, Mang Tani, dahil nabaha, so basang-basa na yung lupa. Pag umulan, hindi na wala nang masyadong absorption na capability pa yung lupa para mag-absorb ng dagdag na tubig, kaya pwede pa rin magbaha at yung pinangangambahan ng marami, yung landslide. Pag malambot yung lupa, alam na natin kung anong posibleng mangyari. Tama yan, Jessica. So yung ating naranasang ulan, itong 2 o 3 kalahating araw, susunod dyan, konting ulan lamang ay meron na kagad pagbaha at lagi yung mga coastal areas, yung pong epekto ng pagtaas ng tide o yung high tide, sasabay ng matinding ulan, kaya bumabaha. At yung landslide, dahil kuminsan pagkatapos ng matinding ulan, tsaka lumalambot yung lupa at bigla na lamang, kahit konting ulan lamang, Jessica, bigla na lamang babagsak o magkakaroon ng landslide. Kaya patuloy po nating pinapaalalahanan yung mga nakatira sa mga bulubunduking lugar. Lalong-lalo na dito sa may Northern Luzon, dahil nandiyan yung mga bundok hanggang dito sa Bales at Bataan, talagang dapat maging mapagmatsyag sila. Okay, marami po mga eskwelahan ang nag-anunsyo na wala silang pasok. Although understandable dun sa mga bayan-bayan at mga probinsya na maraming baha, no? Kasi kailangan maglinis po ng mga eskwelahan. Pero ang nagtataka ako, Mang Tani, kahit dun sa mga lugar na hindi naman siguro masama ang panahon o sinsama ng panahon, nitong mga nakalipas na araw, nag-suspend na rin. Siguro ang isang natin, Jessica, dahil siyempre yung mga local officials, mas nakikita nila kung ano yung akma dahil posible na hindi nagkaroon ng mga pagbaha pero mayroong mga eskwelahan na ginawang evacuation center o kaya naman ay minarapat na nila na dahil nakikita nila na parang hindi pa rin nagbabago yung lagay ng panahon, kaya sinasamantala nila na huwag na ring papasukin yung ating mga estudyante. Ayan, pinapakita ho namin yung ilan sa mga anunsyo. Kung may mga pasok, I understand, hanggang yung iba hanggang next week, Mang Tani, no? Siguro nga kailangan mag-clean up at yung mga nag-evacuate doon, kailangan din malagay muna sila sa ibang mga lugar o siguro kung makakabalik na sila sa kanilang mga tahanan. Yes, Jessica, kayo nga lamang ang napapansin ko, lalo na ngayong habagat, no? Halos 2 taong sunod, nakaranas tayo nitong habagat na kung saan, nitong mga nakaraang taon, halos hindi natin naranasan yan, puwera na lamang kung talagang merong bagyo na tumatawid dito sa Luzon. Kaya dito nakikita natin na posible na nagkakaroon nga talaga ng pagbabago pagdating sa rainfall distribution with respect to time and space, lalo na dito sa ating bansa. At kung matatandaan mo nga, doon sa Mindanao, ganun din na nangyayari. 2 taong sunod, nagkaroon naman sila ng matitinding epekto dulot ng malalakas na bagyo. Oo nga, Mang Tani, nung bata pa ako, hanggang nitong nagtatrabaho na ako, ang alam ko, ang class suspension lang para sa mga typhoon signal. Walang mga monsoon, walang mga habagat noon Tama yan, Jessica. Kaya nga ngayon, nung unang-una, last year, na nagkaroon tayo ng habagat, talagang lahat ay nagtataka. Bakit nagkaroon ng matitinding pagbaha nang wala namang bagyo na hindi nila nakasanayan? So ito ngayon yung atin sigurong dapat na sikaping ipaalam sa ating mga kababayan at lalong-lalo na yung element of surprise na pangkaraniwan sasabihin ng ating mga kababayan, tagal-tagal na po naming nakatira rito kahit kailan. Hindi kami nakaranas ng pagbaha. Kaya hindi namin akalain
na babahain kami ng ganito katindi. Alam mo, ang ganda nung binanggit nyo, Mang Tani, kasi nga yun din ang ipinagtataka ng marami sa atin, oh. Kahit ako. Bakit ayaw nilang umalis? Sinasabi nang umalis na po kasi delikado, babaha na. Kasi nga nung araw, pag ulan lang, hindi ganito yung epekto, di ba? Tama yun, Jessica. Pero Mang Tani, tama ba hanggang ngayon, yung mga scientist, yung mga weather forecaster katulad nyo, hindi pa kayo nagkakaisa kung itong unusual na rain volume at yung paiba-ibang lagay ng ating panahon the past years, ay ito ba ay sanhi nung tinatawag na climate change? Oo, Jessica, hanggang ngayon ay meron pa ring dalawang grupo yan. Merong naniniwala sa climate change at meron pa ring hindi naniniwala. Pero sa aking personal, at ito rin yung kuro-kuro ng iba, na dapat siguro, totoo yan o hindi, nararanasan na natin dito sa Pilipinas na nung mga araw na hindi natin na nangyayari, ngayon na nangyayari. So, maaaring dulot na ito ng pagbabago ng klima. Kaya ang pinakamaganda, katulad na banggit mo kanina, tungkol doon sa mga lugar na binabaha, yung adaptation. Na kung mangyayari yan, tayo ay nakahanda na, although hindi madaling gawin yung adaptation strategies na yan, pero dapat unti-untiin na, lalo na doon sa mga local officials na gawin yan, lalong-lalo doon sa mga lugar na talaga namang halos taong-taon ay binabaha o kaya naman apektado ng landslide. Oo, yung sinasabi ni Architect Palafox, pag nagpatayo ng bahay, wag na bungalow. Dapat 2 or 3 floors na. At yung first floor, tandang-tanda ko yung binanggit niya, wag daw dapat doon yung mga bedroom o yung mga living room natin. Yung first floor hanggat maaari daw, dyan parang pwede yan na, yung iba daw may basement katulad nung binabanggit niya sa New York, na dyan ang ipunan ng tubig na all year round. Meron ka nga namang reserba ng tubig dahil binahayan, meron ka mapagkukunan man lang na maipandidilig mo ng iyong mga halaman. Di ba, Mang Tani? Tama yan, Jessica. Dahil dito nga sa atin, kapag panahon ng tag-ulan, sobra-sobra yung dami ng tubig at pagdating naman ng tag-araw, halos wala tayong magamit dahil wala naman tubig. So yun yung mga adaptation measures at hindi lamang bahay, Jessica, lalong-lalo na yung mga eskwelahan na ginagawang evacuation centers kapag tag-ulan, na dapat sila yung nasa ligtas na lugar, nasa mas mataas na lugar para kung sakaling yung mga tao ay kinakailangan lumikas at manatili sa mga evacuation centers, mas sigurado sila na sila ay nasa ligtas na lugar. Maraming salamat, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita lamang po sa gmanews.tv o ang Facebook page ng GMA Weather. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.